Pagpalang araw po sa ating lahat. Ako po si Charles at ito po ang ikalawang araw ng aking daily devotion. Sa araw po na ito, atin pong pagtutuunan ng pansin ang Genesis chapter 21 verses 1 to 2. Ang sabi po rito, "The Lord visited Sarah as he had said, and the Lord did to Sarah as he promised. And Sarah conceived and bore Abraham's son in his old age, at time of which God has spoken to him." So, magkaroon po muna tayo ng konting background na sabi po kanina sa video ni Pastor Russell na Genesis chapter 12 pa lamang po ay pinangakuan na ng Lord si Abraham na, "Abraham, papalawakin ko ang lahi mo. Abraham, bibigyan kita ng malaking lahi," parang ganon. And tapos jump na ulit sa Genesis chapter 21, no? Sabi dito, "The Lord did to Sarah as he promised." Si Sarah is yung asawa ni Abraham. So, ibig sabihin, dito na tinupad ni Lord yung pinangako niya. Dito na sa chapter 21, tinupad ni Lord yung pinangako niya sa chapter 12. So, parang ang simple lang, pero kung iisipin natin, no, na chapter 12, nangako si Lord, tapos natupad to, chapter 21 na. So, ibig sabihin, medyo matagal natupad yung promise ni Lord, no? Pero, tinupad niya. So, ang pinakang point po nung video, ang pinakang naiintindihan ko, pinakang dating sa akin po nung video ngayong araw na to is na lahat po ng pangako ng Lord, lahat ng pinangako ng Lord ay matutupad. Basta pinangako niya, matutupad. Kahit na anong hindrances, kahit na anong hadlang, matutupad at matutupad siya. Gaya dito, sabi dito, na sabi rin doon na si Sarah, yung asawa ni Abraham, ay matanda na, 90 years old na, hindi na dinadatnan. Tapos si Abraham itself, patanda na rin, lagpas 100 years old na. So, kung iisipin natin, matanda na sila pareho, pero kaya kumbaga mahirap na, imposible nang magkaroon pa sila ng maraming anak. Kasi nga patanda na sila eh. Si Sarah hindi na nire-regla, hindi na dinadatnan. Si Abraham naman, matanda na rin, lagpas 100 na. So, pero dahil nga sa Genesis chapter 12, nangako ang Panginoon, no matter na ano pa yan, no matter na matanda si Sarah, si Abraham, matutupad at matutupad yon. Talagang tinupad ng Panginoon yung pangako niya. Kasi nangako siya eh. Kaya tinupad niya. So, ayun yung pinakang naging point, pinakang naging punto sa akin nung video na yon, na basta pangako ni God, basta plano ni God, tutuparin niya, no? And sabi rin doon na God's timing is perfect. So, dapat maghintay lang tayo. Kasi nga, ang Panginoon natin eh, kaya kahapon, sabi na, ang Panginoon natin ay may sariling diskarte. May sarili siyang time, ganon, na kung kailan niya tutuparin yung ganito, kung kailan niya gagawin yung ganito sa buhay mo, ganon. Tapos, sabi rin doon sa video na, God's time cannot be thwarted. So, ibig sabihin, hindi daw kayang pigilan yung oras ni God, yung plano ni God, ganon. Nasabi, parang ang na-realize ko dun sa video na kapag plano na yan ni God, kapag kagustuhan na yan ni God, walang makakapigil, walang makakahadlang. Tamo nga, si Sarah nga, kumbaga, 90 years old na eh, pero hindi naging hadlang yung pagiging matanda niya para magbuntis. So, yun, parang sa buhay din na kahit na anong makikita natin na parang hadlang, na napaka-imposible na yung gantong mangyari, kung God's time yan, kung para sa'yo talaga yan, kung ibibigay sa'yo yan ng Lord ng gantong oras, ibibigay talaga sa'yo yan. So, yun yung pinakang
realization ko nung habang pinapanood ko yung video. And isa pa, ang sabi rin is, God schedule is always on time. So, kumbaga, sabi dun sa verses kanina na 90 na si Sarah and si Abraham 100 na. So, ibig sabihin, on time pa rin yun. Talagang plano pa rin ni God yun na sa gantong edad si Sarah manganganak, sa gantong edad si Abraham magkakaroon ng gantong anak, sa gantong time si Sarah magbubuntis, ganun. So, ibig sabihin, marahil ang na-realize ko is marahil sa atin, sabihin natin na God, ang tagal mo naman ibigay yung ganito, ganyan, ang tagal mo naman ipagkaloob sa akin to, ganyan, ang tagal kong yumaman, ganun. So, kumbaga, parang may sariling schedule si God. God's schedule is always on time na yung mga magagandang bagay na mangyayari sa'yo or yung mga bagay na gusto mong mangyari sa'yo ay mangyayari sa God's time, sa sariling schedule ni God, ganon yung pinakang naging realization ko, pinakang nagpapap sa utak ko tuwing habang pinapanood ko yung video ni Pastor Russell na kapag plano ng God yan, plano niya yan. Walang makakapigil. Kahit na ano pa. Kapag nangako siya sa'yo, tutuparin niya. So, yun lamang po. At dito po magtatapos ang aking devotion sa araw na ito. Glory to God.